Napanood nyo na ba yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong? Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Malamang sa malamang, ito yung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo, ano kinalabasan? Naging Barbie. Di ba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure, kaya may pagkabastos ang bunganga. Huwag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated dyan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin nyo na lang. Napanood nyo na ba yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong? Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Malamang sa malamang, ito yung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo, ano kinalabasan? Naging Barbie. Di ba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure, kaya may pagkabastos ang bunganga. Huwag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated dyan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin nyo na lang. Ito po ang mahirap sa mga DDS, mga kababayan. Yan po, yung pagiging hypocrite nila at double standard. Hypocrite po at double standard, yan po yung kanilang karakter, mga kababayan. Diretsahan ko na pong sasabihin, dahil yan naman po talaga yung nakikita natin eh. Bakit po natin sinabing hypocrite at double standard? Isa-isahin po natin. Nung pong ininsulto ni Duterte si PBBM, alam naman po natin ang lahat ng sinabi ni Duterte kay PBBM eh. Weak, tapos ano pa sinabi niya? User, ang dami pong sinabi ni Duterte kay PBBM na mapang-insulto at talaga pong masakit below the belt. So nung ininsulto po ni Duterte si PBBM, palakpakan kayo mga DDS. Nung ininsulto ni Duterte si VP Leni noon, nung Vice President pa ito, palakpakan kayo mga DDS. Nung ininsulto ni Duterte ang Panginoon, palakpakan kayo mga DDS. Nung ininsulto ni Duterte ang Santo Papa, palakpakan kayo. Nung ininsulto ni Duterte si Barack Obama, palakpakan kayo. Nung ininsulto ni Duterte si De Lima na isa palang inosente, palakpakan kayo. Nung ininsulto ni Duterte yung na-gang rape na biktima na Australianang misyonaryo, palakpakan kayo. Tawanan pa kayo. Yan pong mga binanggit ko na ininsulto ni Duterte ay ilan lamang po sa sandamakmak na ininsulto niya. Ang Panginoon, ang Santo Papa, si Barack Obama, si De Lima, yung nag-gang rape, si VP Leni, si PBBM. Yan po ilan lamang sa mga ininsulto ni Duterte. Nung ininsulto ni Duterte ang mga nabanggit ko, palakpakan kayo mga DDS. Tapos ngayon, bumalik kay Duterte yung ginawa niya sa ibang tao, nag-iiyakan kayo. Hindi po ba napaka-hypocrite at double standard mga kababayan? Ano ito? Si Duterte lamang ang pwedeng mag-joke, pwedeng mang-insulto, tapos pag siya na yung ininsulto at ginawang katawa-tawa at ginawang subject ng joke, na-o-offend kayo? Ano ito? Kayo lamang ang may karapatang mang-offend at kayo ay hindi pwedeng ma-offend. Yan po ang hirap sa kanila mga kababayan. Nakalimutan na nila lahat ng mali at masamang ginawa ni Duterte at ang tingin nila kay Duterte ay mabait, malinis, walang ginagawang mali sa kapwa. Ganon din po ang tingin nila sa kanilang sarili. Sila, kung mang-insulto sila, yung mga DDS na yan, kay PBBM, sa First Lady, wagas mga kababayan. Sobrang below the belt, sobrang masakit at masama. Pero para sa kanila, baliwala yun. Tapos ngayon, binalik ng nature, ito yung sinasabing, don't do to others what you don't want others do unto you. Ayan, yung ginawa ni Duterte sa ibang tao, binalik sa kanya ni Vice Ganda. Golden rule. Nung binalik ng nature, yung ginawa ni Duterte sa ginawa niya sa ibang tao,
nag-iiyakan kayo. Nung gumamit na ang Panginoon ng isang tao na magpapaintindi sa inyo kung anong klaseng karakter meron kayo, kung anong klaseng ugali meron si Duterte, nag-iiyakan kayo, hindi nyo pa rin natututunan na tinuturuan kayo ng leksyon ng Panginoon. Hindi nyo pa rin natututunan na merong gustong iparealize sa inyo ang Panginoon. Hindi nyo pa rin nare-realize, mga DDS. Bakit? Yung mga sinabi ba ni Vice Ganda, hindi ba totoo yun? Totoo na winatarkano ng China ang mga kababayan nating mangingisda doon. Ang ating Coast Guard, ang ating Navy. Totoo naman na nangako ng jet ski si Duterte na hindi niya tinupad. At totoo naman na nasa ICC na ngayon si Duterte. Lahat yon, sabihin na natin dineliver ni Vice Ganda bilang joke, lahat yon ay factual, katotohanan. Pero yung pang-iinsulto ni Duterte sa iba, sa ibang tao, sa kapwa niya, yon ay may halong kasinungalingan at kabastusan. Tapos ngayon, ibinalik lang ng Panginoon. Siguro ginamit na ng Panginoon sa Vice Ganda or ng nature. Binalik ni Vice Ganda kay Duterte yung ginawa ni Duterte sa ibang tao. Ngayon, offend na offend kayo? Samantalang nung pinagtatawanan niyo yung great victim, si PBBM, si VP Lenny noon, si De Lima, si Obama, ang Panginoon, ang Santo Papa, nung iniinsulto ni Duterte, tawanan kayo at palakpakan kayo. Wala kayong pakialam kung may mga taong nasasaktan, may mga Kristiyanong na-offend, may pamilya ng great victim na nasaktan. Wala kayong pakialam, insensitive kayo pag si Duterte ang nagjo-joke. Pero nung si Duterte na ang ginawang joke, iyakan kayo. Tignan niyo yung ugali niyo. Hypocrite at double standard. Pakinggan po natin si Gabe Pineda. Ito po yung reaksyon niya patungkol po sa issue na yan at reaksyon niya sa mga pinagagagawa ngayon ng mga DDS, yung kanilang cancel culture, yung kanilang reaksyon sa ginawa ni Vice Ganda. Pakinggan po natin. So you're telling me that Tatay Diggs can joke about God being stupid, he can joke about grape, but when someone jokes about him, hindi pwede. If that doesn't tell you how deep we are into fanaticism as a country, I don't know what does. Because what do you mean someone can joke about things that people can easily and should be upset about, pero when someone takes a jab at him, even if it's obviously a joke, hindi pwede. Bawal. Magagalit kayo. Persona non grata. Honestly, hindi ko na alam ano pang pwede kong sabihin sa mga DDS para magising sila. Kasi at this point, choice nyo na po yan. Pinipili nyo na pong maging ganyan. Pinipili nyo na pong gawing Panginoon ang isang tao. Para sa inyo, wala siyang ginagawang mali at lahat ng ginagawa niya kahit mali, tama. Delikado po yung ganyan. That very kind of mindset will drag our country to the ground. Tumpak po mismo. Eksakto sa sinabi ko kanina. Sobrang panatiko na po sila na wala na po silang nakikitang ginagawang mali si Duterte, para sa kanila lahat tama. Kapag may taong gumawa ng kagaya ng ginagawa ni Duterte kay Duterte, galit na galit sila, offended sila. Ipapadeklarang persona ng grata si Vice Ganda sa Davao City, tapos pinapakansel nila. Sila itong ayaw ng cancel culture Ngayon, pinapa-boycott nila ang mga endorsement ni Vice Ganda at nag-unfollow sila sa mga platform ni Vice Ganda. Imagine kung yung mga taong ininsulto ni Duterte, no? Pati sa Amerika, si Obama, dito si Mayor Lenny, nung BP pa siya, si PBBM, si De Lima. Imagine kung yung mga yan nanawagan na ipa-boycott, no? Imagine kung gaanong karaming tao ang magbo-boycott at magka-cancel din sa kanila, mga kababayan. Pero kasi hindi na po gumanti yung mga yun Si PBBM hindi naman gumaganti sa salita. Si Mayor Lenny hindi rin gumaganti sa salita. Hindi siya nakikipagbastusan. Hindi sila nakikipagbastusan. Yung pamilya ng great victim, gumanti ba sa pambabastos ni Duterte sa kanilang anak, kamag-anak na alam niyo yun, tinanggalan ng buhay, tapos ginrape pa. Gumanti ba sila? Binawian ba nila si Duterte ng masasakit at masasamang salita at pambabastos? Diba? Hindi. Imagine kung yung mga yan nanawagan na i-cancel nyo din yung mga yan, na i-boycott nyo yung mga yan. Imagine, diba? Pero itong mga DDS na to masyadong feeling nila sila lang yung tama at biktima at laging sila yung malinis.
Hypocrite, double standard. Ayaw ng cancel culture pero ngayon nagpapa-cancel. Nag-unfollow kay Meme Vice. Sobrang panatiko. Wala nang nakitang maling ginawa ang mga Duterte. Puro tama lang sila. Alam mo yun? Parang, ewan ko, hindi ko na ma-explain mga kababayan bakit naging ganyan na sila. Bakit merong ganyang uri ng karakter, no? So, kayo na lang po ang humusga at i-share nyo ang inyong opinion, no? Talaga namang, sabi nga ni Guy Pineda, yung pagiging panatiko nyo, yan ang maglulubog sa bansa natin. Hihilahin tayo niyang pababa. Dahil kung panatiko, magiging uto-uto din kayo. Parang sunod-sunuran kayo na kahit gumagawa na sila ng mali sa gobyerno, sa kanilang panunungkulan, ipagtatanggol nyo pa, pagtatakpan nyo pa. Kayo pa mismo ang pipigil sa impeachment trial. Kahit obvious na ang ebidensya at mga testimonya, kahit sobrang evident na, sobrang kitang-kita na may guilt, trial na lang ang kulang. Trial and conviction na lang ang kulang. Kitang-kita na may guilt, na may ginawang mali. Pero dahil sa panatiko kayo, pipiliin niyong ipagtanggol, depensahan, at pigilin ng trial. Yan ang problema. Yan ang problema ng bansa natin kapag nagpatuloy ang ganyang sistema. Salamat sa panonood mga kababayan. Sana po may na-realize po kayo sa binahagi namin dito. At makapag-comment po sana kayo. Ano pong opinion nyo sa issue na ito? Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.